Kabag Promdi ang usapan, sariwang hangin at magandang tanawin ang number 1. Ngunit sa Lian, Batangas, mga residente may kakaibang dinadanas. Pesteng langaw, pahirapang mabugaw. Alamin sa Kilos Pronto. O dito, kung gusto ho niyong mapahiya, dahil may reklamo na ho dito. Dahil ito, gusto ho natin magkaroon ho ng Kilos Prontong aksyon dyan ho sa Barangay San Diego at Barangay Bungahan sa Lian, Batangas. Napakagandang lugar pa naman po yan. Pero, paano ka gaganahan pong kumain at magsalo-salo ho ang pamilya kung meron ka namang kaiksenang iba? Ano yun? Ano ito? Panoorin natin. Ito ho, ipinadala ang mga larawan ng mga residente ho sa Facebook page po ng Kilos Pronto. Sino ba naman daw ho kasi ang gaganahang kumain kung ang kasalo ho ninyo ay puro langaw? Nako! Naku naman, mula agahan, tanghali at hapunan. Ilang dekada na raw silang pong pinuputakti ng mga langaw na yan. Ano ba yan? Nagmumula ang mga insektong ito nang sumulpot sa residential area ang bird's nest poultry. Nako! Ang problema, natutulog lamang daw sa pansitan ang punong barangay sa tuwing inirereklamo ito ng mga residente. Kawawa naman po. Ay nako, bakit walang nagagawa daw ang barangay? Kausapin natin si barangay. Ayan! Baka meron naman sigurong ginawa. Okay. Bibigyan natin siya ng chance. Nasa linya ho si Kapitan ng Barangay Bungahan sa Lian, Batangas. Walang iba si Kapitan Joseph Pehi. Chairman, magandang gabi ho. Si Alex Santos po to at si Ben Tulfo sa Kilos Pronto. Live po tayo sa UNTV, sir. Magandang gabi po, sir. Oho. Chairman, totoo ba ho? Wala ho kayong ginagawa daw ho sa problema ho ng inyong po mga constituents tungkol po daw sa kadami-dami hong langaw po dyan sa lugar ninyo? Hindi po, sir. Nagkameron na po ng pagharap sa barangay. By January po, hindi na po namin bibigyan ng permit yung Happiness Farm. Oho. This coming January 2017. Opo. Dahil nagkameron po ng reklamo sila nitong September. Opo. Ay di-inaksyonan po namin. Pinaharap po namin yung manager, saka po yung mga complainant. Tapos na pagdesisyonan po ng barangay na hindi na po namin bibigyan ng permit ngayong January po. Oho. Sa inyo ba ho manggagaling po, Chairman, ang permit o doon mismo sa local government mo, mismo sa munisipyo? Meron pong memorandum agreement po. Pagka hindi po nagbigay ng permit ng barangay, hindi po bibigyan ng permit ng munisipyo. Parang prerequisite po yun, no? Bago ho bigyan ng isa pong business permit ng local government, dadaan mo na ho sa inyo ho. Parang gano'n. Opo. Ayun. So, ibig sabihin po, meron talaga ho kayong ginawa. Dahil lang based on doon sa mga reklamo ho ng inyong mga constituents. Parang natutulog daw ko sa pansitan, Chairman eh. Hindi po, sir. Meron pong kasulatan po sa barangay, yung naging agreement po. Ganun ka. Meron po doon. Sir, Chairman, si Ben Tulfo. Si Ben, kasama ko. Okay. Sige. Ako naman magtatanong ho sa inyo, sir. Ito naman, Mr. Pehi, ano? Hindi ho kaya nauna yung mga poultry niyan kasi na aerial view, mas malaki ho yung sakop po talaga ng poultry. Kukunti lang ho yung mga bahay, barangay na sakop ninyo dyan. Paano nyo ibabalansahin yan? Yung poultry po, kung hindi po ako nagkakamali, 1998 pa po yan eh. Okay. Yung mga bahay ho, kailan ho nagtayuan? Iba pong taon po sila nagtayo hanggang sa medyo dumami na po. Okay, sir, kaya ko ho sinasabi sa inyo kasi baka magiging dahilan. Sinisiguro lang ho namin, natutulong ho kami sa inyo. Kaya lang, sir, alam ko may kapangyarihan ho kayo, pero mas malaki hong kapangyarihan ng lokal na pamahalaan kasi ang munisipyo kapag binigyan ho ng permit yan, kahit na kayo ho, ma-override naman ho kayo eh. Ano hong gagawin ninyo? Kasi September pa nagreklamo. Hanggang ngayon, nagreklamo pa rin ho sila at ipinaabot na ho sa amin, sir eh. Ganun, sir, ano po, may copy furnish na po yung mayor sa reklamo po nila. Anong sinabi ni mayor, sir? Ayun nga po, action na po. Hindi ko na po bibigyan ng permit. Ganon din po ang municipal po. Sir, meron akong suggestion lang para ito naman, Lex. Madaling suggestion lang to, sir. Ano? Hindi ho ba pag mga poultry farm, agricultural, ganon, dapat dumadaan sa mga ito naman, municipal agricultural officer kasi in-inspection mismo ang farm. Kasi sa loob ng farm, baka maraming mga double dead na mga manok na dyan na araw-araw, lalo na sa mga bare months,
namamatay mga manok, sipon, pagkatapos kinukuha na lang umaga-umaga sa bawat yung mga dormitory ng mga manok, abay daan-daan ho yan. Baka yun ho mga manok na dyan na dapat nililibing, baka naman kinakalakal, kaya medyo maraming langaw sa inyo, hindi kaya? Mag-inspection ho kayo. Ibig sabihin, kumatok ho kayo, eto po, ganun. Pagkatapos, dalhin nyo yung Municipal Agricultural Officer kasi sila ho ang may karapatan pumasok kasi yan ho yung negosyo sa ilalim ho ng agriculture ho, Bureau of Animal Industry, sir. Sir, binibisita po yan. Gusto ko lang po linawin, paitlugan po lang yon, hindi po kinakasa yung manok. Yes, sir, ibig sabihin, paitlugan yun. Siyempre, namamatay ho pag sinisipon, hinahanip, pagdating ho ng bare months, kaya mataas yung double dead ng mga manok ho. Pag sinabi hong, ito ho yung mga namamatay, or kung tawagin ho ito yung mga casualty, kumbaga fatality sa loob kasi nga sa panahon. Sa akin lang, sir, baka pag tinignan nyo dyan, maraming patay na manok na mga inahin, nahirapan mangitlog, o baka na-abort. Narinig niyo ho yan, sir? Maangal na. Kami po naman nagbibisita po, tinatanong po namin. Pag nagbisita ho ba kayo, sir? Ito, alam ko, madali ho gawin yan. Nakikita niyo ho ba yung incinerator na pinagsusunugan ho ng mamatay or nililibing o baka naman binebenta palabas kaya kung minsan ang daming langaw kasi patay na ho yung mga manok. Pasintabi na ho sa mga kumakain. Wala po, sir, incinerator. Bawal po yung incinerator. Then may sementeryo sila ng manok. Binabaon po nila. Ayun, hindi kayo hinuhukay doon. Pagkatapos binibenta pag nakahukay. Kasi dapat ho kasi kasama ho kayo tsaka yung Municipal Agricultural Officer para makita ho kung saan nililibing yung mga patay na manok. Baka masyadong mababaw yung paglibing sa mga patay na manok kaya maraming langaw. Sabi niyo itlugan lang yun, sir. Saan ang gagaling yung langaw? Opo, baka yung dumi. Sir, ang masakit po nun, sir, pag binisita niyo po yung manukan, yung poultry, wala pong masyadong langaw. Okay. Wala po. Saan ang galing ang langaw, sir? Baka sa sementeryo ng manok. Hindi nga po. Ang sa akin po, di inireklamo nila para po wala ng problema. Ang amin po, hindi nabibigyan ng permit. Kasi po meron po rin mga backyard piggery po sa paligid. Ayun. Sabi ko sa kanila, okay, sir. Ganito na lang, Kasi una sa lahat, ako'y tutulong na rin. Ito, Lex, Kasi Salamat po, magiging salamat anti-business ho kayo dyan. Baka ho yung mga pig farm ang makikita nyo kasi mga backyard, piggery yun. Tingnan ho muna natin kasi agricultural area ho kayo. Magronda ho kayo, Kap. Hindi, sir, kasi kawawa naman ho yung negosyo. Baka kasi yung mga poultry na nagbibigay ho ng supply sa mga lugar ninyo dyan para pangkain ho sa buong bayan. Pero napagdidiskitahan yung manukan, sa halip na tingnan nyo ho mga babuyan dyan. Kasi kung minsan, alam niyo naman ho sa mga probinsya, sa likod lang ho ng bahay dyan. So baka doon gagaling ang langaw. Sabi mo nga, wala ho doon sa poultry, ba't nyo pinasasara? Opo, kinausap ko rin po naman yung mga nagre-reklamo kasi po sila po mismo may mga piggery din sila. Sabi ko, linisin din nila yung kanilang mga kasi pagka itinaraka ko natin yung poultry tapos ganyan pa rin ang langaw, kawawa naman kako nangyari dito sa business. Okay, sige, sir. Sige, dapat to siguro, Kap, magronda ho kayo, inspeksyonin rin po yung mga backyard piggery, backyard poultry ho, ng inyo po mga constituents po dyan. Para hindi naman natin masisingle out lamang po yung negosyo ho dyan ng isa pong poultry farm po dyan. Opo. Okay. Sige po, dahil po sa inyo pong aksyon, thank you na rin po, sir. Salamat po. Salamat po. Pero Lex, bagay na dapat malaman ng publiko. Kung minsan, yung mga poultry farm na yan, kung sinasabi niya malinis, maging pataso tayo, Kasi ito ho yung bare months na kung saan maraming namamatay na manok, di ba? Kaya lang kung sinasabi niya malinis, pero nasabi niya doon sa mga piggery o kaya doon sa mga nagrereklamo sa amin, baka kayo mga nagrereklamo sa inyo nanggagaling dahil sa mga babuyan ninyo. Maaari rin siguro, dahil alam mo naman ang manok, may mga dumi rin yan. Di ba yung kanyang mga, tawag? Tama, dung, di ba? So, ibig sabihin, baka doon ang gagaling nga yung langaw. Posible rin. Siguro, i-weigh siguro natin yun dyan. Mismo, dapat itong ang mayor po dyan, ang tumingin rin. Mayor, lumabas ka! Natatakot ako talagang kinakabahan.